Upang mabawasan ang pagiging spoiled brat, ay kailangan gumawa ng hakbang ni Senyor Arman Alfonso at ang asawa niyang si Belinda. May nag-iisa silang anak at ito ay si Stacy na simula bata ay lumaki sa luho at binibigay anuman ang gustuhin. Ngunit dahil sa ilang taong pagiging brat ay kailangan na itong tuldukan ng mga magulang. Kailangan matuto siya sa lahat at hindi umaasa sa iba. Ito ang laging bili ng kanyang ama. Kayanin niya kaya? Gayong wala siyang ibang alam kundi ang mag-utos lamang. Ano yung binabalak ng kanyang mga magulang? Tunghayan ng kakaibang istorya na ibabahagi ko sa inyo. Dad, kailangan ba talagang gawin to? Ayokong maging maid. Hindi ko pinangharap ang ganun. Pagmamaktol ni Stacy sa ama ng umagang iyon. Stop it na, Stacy. Masyado ka nang nagiging brat. Wala ka na rin galang sa ama't ina mo. Ganyan ka ba naming pinalaki? Oo nga anak. At isa pa, sandali lang naman yun. Kapag natapos mo na yung pinapagawa ng dad mo, pwede ka nang bumalik dito. Isipin mo na lang na this is for your own good, Stacy, iha. Ang ina niya na nasa gilid lamang ng asawa. Si Stacy ay isang anak mayaman. Malalaking building ang kanilang pagmamay-ari. At habang wala pa sa tamang edad, hindi pa siya pwedeng mamahala ng isa sa mga iyon. Wala pa kasi siyang 21, kaya hindi pa pwede. At isa pa, hindi ito marunong magtipid. Laging sinusunod ang luho at nais. Lahat din ay nakukuha niya sa simpleng salita lamang. Lahat ng luho ay nakukuha nito. At pag sinabing lahat, kahit boyfriend mo, kaya niyang kunin basta't matipuhan niya. Ganyan si Stacy Alfonso. Napakaganda niya, matangkad at may Coca-Cola body. Pero dahil sa ugali niyang to, kaya nagalit ang dad niya. At heto na nga, ipapadala siya sa hasyenda ng mga Salvador upang maging katulong roon ng 4 na buwan. Ang pamilyang Luciano ay isa sa napakayamang angkan sa kanilang lalawigan. Magkaibigan ng 2 pamilya. Yun nga lang, walang alam si Stacy dahil mas busy ito sa pagsha-shopping at pamimili ng kung ano-ano kaysa alamin ng mga ganitong bagay. Dad naman, mag-iingat ka rito. Huwag kang magkakamali dahil habang ginagawa mo yun ay mas lalo ka pang matatagalan. Huwag kang mag-alala anak. Alam ng mayordoma na darating ka ngayon. Daddy, bakit ba kasi? Huwag ka nang magsalita. Ayusin mo yung trabaho mo dahil minomonitor kita. Kahit wala ako sa tabi mo, alam ko yung gagawin mo. Please, magiging mabait na ako, Dad. Mag-aaral na ako mabuti. Basta umuwi na tayo. Nasa loob na sila ng sasakyan ng mag-ama patungo sa lugar kung saan magtatrabaho si Stacy. Kailangan ito para matuto ang kanyang anak. Siguro sa parang ito, mababawasan ang pagiging brat na to. Kahit anong sabihin mo, hindi na magbabago yung isip ko. Kaya tumigil ka na. At tandaan mo, hindi nila pwedeng malaman na anak kita. Huwag kang magkakamali. Paalala ng ama sa seryosong muka. Imbis sa sumagot, ay umirap na lamang ito. Ganito talaga siya kamaldit at walang galang. Hanggang dito na lang ako anak. Bumaba si Stacy sa isang mamahaling sasakyan na naghatid mismo sa dalaga sa mansyon ng mga Salvador. Dad, huwag mo kong iwan dito. Tatalikod na sana yung ama niya nang hawakan ni Stacy ang magkabilang kamay nito na may nagmamakaawang muka. Anak, itigil mo yan. Hindi ako madadala sa paawa-awa mo. Nasa labas sila ng gate. Hindi na pumasok yung ama niya dahil marami pa itong gagawin. Daddy, please, please. Tama na, sige na, pumasok ka na. Nasabi ko na kay Dos ang lahat at alam niyang darating ka na. Napakaganda ng mansyong yun. Tila isang kastilyo na nakatayo sa malapad na lupain. Mukhang sa mga Salvador dahil sa pagpasok nila kanina sa gate ay may nakalagay sa pinaka-entrance na welcome to Salvador property. So it means kanila ang lupain to. Walang nagawa si Stacy kundi ang humakbang upang lumapit sa gate. Kakaalis lang kasi ng sasakyan ng kanyang ama. Ano pa nga bang magagawa niya kundi ang maging alipin ng ilang buwan? Sana'y magtagal siya at sana'y kayanin niya. Hi, ako si... Yes po ma'am, pasok po kayo. Hindi pa nga siya tapos sa pagsasalita ay agad nang bumukas ang gate at agad siyang pinapasok. May 2 security guards doon at nakangiti silang pareho habang buhat ang malaking bagahe ng dalaga. Naka-sexy dress si Stacy, nakatakong ng nasa 4 inches, kaya nga't kay lapad ng ngiti ng mga kalalakihan dahil siguro doon. Salamat, ngiting sambit pa niya nang ibaba nito ang mga dalang maleta. Sa tapat ng main door ay biglang may nagsalita. Good morning. Napatingin siya rito. Babae yun na may katandaan. Siguro ay nasa 55 or 60 na yung edad.
Hindi naman maputi yung buhok, siguro kinukulayan. Nakasaya ito at maamoy yung muka. Siguro ito yung... Ako si Tasing, tagapamahala dito sa mansyon. Mayorodoma kung sa maikling salita. Oo, sinabi nga sa akin ni Da. Tumigil ito nang maalala na hindi raw pwedeng sabihin kung sino yung ama at ina niya. Bahala na nga, baka hindi pa siya makalis dito kapag hindi siya sumunod sa bilin ng kanyang ama. Huwag kang mahihiya sa mga kasama mo, Stacy ha. Mababait naman sila, makisama ka lang. Kung may problema ka, pwede mong sabihin sa akin anak. Habang nagsasalita ang babae, ay nakatitig ito na may pagtataka sa babae. Tila hindi sang-ayon sa suot na ngayon ng dalaga. Iniisip siguro nito kung bakit ganito yung pananamit ng babae, gayong magkakatulong lang naman sa bahay. Yes, Manang Tasing, saan nga po pala ako matutulog? Sambit nito nang makitang iba ang tingin ng babae sa pananamit niya at talagang hindi siya komportable. Halika anak, ituturo ko sa'yo. Pinauna ni Stacy ang matanda bago siya humakbang. Hila ang maleta sa kanang kamay. Sa likod ng bahay sila lumiko. Nagtaka man siya, hinayaan na lamang niya. Hindi na nagtanong dahil mas importante sa kanya ang makarating sa sariling silid dahil ang paa nito ay sumasakit na dahil sa kakalakad. Bakit ba kasi yun yung naisuot niya? Sa bagay, puro matataas namang sapatos ang meron siya at ang bawat isa doon ay napakamahal na sa ibang bansa pa niya nabili. Gustong gusto talaga ni Stacy ang mga sapatos na may matataas na mga takong. Nandito na tayo. Natigil sa pag-iisip at tumingin sa harapan. Seriously? Dito ako matutulog? Sa maid's quarter? Taas kilay na tugon. Ha? Saan ba dapat? Diba, mamamasukan ka? At lahat ng katulong na kagaya natin, dito matutulog. Kung bisita ka ng pamilya, pwede ka sa guest room. Pero iha, kapag taga-silbi lamang ay dito tayo. Maganda naman dito Ngiting saad ng babae. Maganda ha, tignan nyo nga, electric fan lang at hindi aircon. Tapos, ang nipis-nipis ng foam na higaan at ang bedsheet, look. Pinagpag niya ang higaan. Maalikabok, ano ba yan? Arting wika pa ni Stacy. Anak, pasensya ka na ha. Wala akong magagawa Katulong lang kasi tayo rito. Mahinahong sambit ng matanda. At Manang, sino naman kasama ko rito? Bakit dalawa yung higaan? Sino yung nakahiga dyan? Sabay turo ng dalaga sa katapat na kama. May mga gamit sa ibabaw nun at hindi pa natupi ang kumot. Gulo-gulo rin ang mga gamit ng kung sino. Mukhang burara ang may-ari ng higaan. Sa ayos pa lamang. Si Maya. Nasa kusina siya ngayon. Kasama yung 3 pang mga kasambahay. O siya, ayusin mo na muna yung mga gamit mo at ipapakilala kita sa mga makakasama natin dito sa mansyon. At sabihin ko rin sa'yo mamaya kung sino yung mga amo natin. Ngiting paliwanag ni Manang Tasing. Wala siyang ibang magagawa kundi ang sumang-ayon na lamang. Okay Manang, sagot na lamang ni Stacy upang matapos na ang usapan. Ayusin mo na yung mga gamit mo Stacy, may mga gagawin pa kasi ako. Kapag tapos ka na dyan, pwede ka nang pumunta sa kusina. Sa likod ka na lamang dumaan paikot sa dinaanan natin. May pinto sa dulong bahagi, yun mismo yung pinto ng kusina. Sige po, sumagot pa rin ang dalaga. Kahit abala ito sa pagbukas ng kanyang maleta. Hindi na nagsalita pa si Pasing. Malikod ito ng tahimik upang lumabas ng silid na iyon at para na rin maiayos ng dalaga ang mga gamit. Samantala habang naggagayak ng mga sangkap si Maya, panay naman ang chismis ng mga kasama nito sa kusina. Si Lisa na may sexy na katawan, maputi ngunit hindi ito kagandahan. May pagkasasi ito manamit at lagi ring naka-lipstick kahit na nasa loob lamang sila ng mansyon. Si Christine naman ay may katabaan. Masiba kasi ito kaya't gano'n na lamang ang katawan. Kulot ang buhok at maitim. Magkasing tangkad lamang sila ni Lisa. Si Maya ay tahimik. Ngunit kapag sinapian ng kabaliwan, sobra din naman. May maamong mukha si Maya at maganda. Alam mo ba Christine, may bago raw tayong makakasama rito. May dala pang tapik na magsalita si Lisa. Saan? Nakita mo na? Mukhang dumating na dahil hindi pa bumabalik si Manang. Sabi niya kanina, sasalubungin daw niya yung bagong maid. Maarting wika ni Christine habang patuloy na naghihiwa ng patatas. Maganda pa kaya sa akin yun? Sana naman hindi. Mahirap na. Hindi na ako mapapansin ni Senyorito Delter habang buhay. Habang sinasabi iyon ng babae, ay panay ang himas nito ng kanyang pisngi na may dalang arte. Pumipilantik pa ang mga daliri. Hoy kayong dalawa, bilisan nyo nga dyan. Kapag talaga dumating si Manang Tasing at hindi pa tapos yung inihiwa nyo,
Malamang kayo yung hihiwain nun. Dito daw manananghalian si Senyorita Juanita at si Senyor Arman. Sigaw ni Maya. Masyado na kasing matagal ang ginagawa ng dalawa't hindi pa rin tapos. Ano? Akala ko ba nasa Manila sila? Sabat ni Lisa. Aba malay ko, basta yun ang sabi kay Manang Tasing kanina ni Manuel. Si Ruly ay bodyguard ng mga Salvador. Delter anak, bumisita ka naman sa atin. I can't ma'am, I have so many works to do here. Magbakasyon ka naman anak kahit isang linggo lang. Nasa kondo ang ina ni Delter ng umagang iyon at dumaan si Senyorita Juanita upang pauwiin ang kanyang unico iho. But ma'am, sinong may iwan dito para mag-manage? Ako syempre. Huwag ka na mag-alala kapag umuwi ka ngayon. Ako muna yung hawak ng mga negosyo natin. Basta umuwi ka na lang muna sa bahay. Si Arman naman ang sumabat habang nakaupo ito sa sofa. Hindi alam ni Delter kung bakit ano yung nangyayari. Basta ang alam niya lang, biglaan ang ganitong sitwasyon at hindi niya alam kung bakit ganito na lamang mamilit ang kanyang mga magulang. Si Delter ay 35 years old na, ngunit wala pa ring asawa. Ito yung kinatatakutan ng ama't ina niya dahil baka daw hindi na sila magkaapo sa nag-iisang anak. Walang mali kay Delter. Kung tutuusin, napakagwapo na to. Yun nga lang, masyadong workaholic ang binata, kaya't napapabayaan na ang magnobya. Mabait si Delter, ngunit may pagkasuplado rin. Lalo na kapag makulit ang kanyang kausap. Bumagay ang army cat sa kanya dahil sa mabatong katawan, namumutok na nga rin ang muscles nito sa suot na long sleeve na dirty brown. Sige na anak, muling wika ng kanyang ina. Halata ang saya sa mga mata ng ginang. Okay, sige na, uuwi na ako. Kahit nagtatakay pumayag pa rin ito. Kahit medyo may kakaiba sa kilos ng kanyang mga magulang, hindi na lamang niya binigyan ng pansin. Maraming salamat naman kung ganun. O sige, sasama ako ngayon sa pag-uwi at mamayang hapon ako babalik dito sa Manila para maging pansamantalang tagahawak ng mga negosyo. Ang ganda. Sino siya Manang Tasing? Si Maya ang nagtanong. Nakita ang pagkamangha sa nakikita. Ang ganda niya. Wala na. Itsyapwera na ako kay Lalabs Delter. Busangot habang bumubulong si Lisa na katabi lamang ng dalawa pang mga kasambahay. Siya si Stacy, ang bago nating kasama. Sana pakisamahan niyo siyang mabuti ha. Dahil tayo lamang ang naririto. Malumanay na boses ng matanda habang seryosong pinagmamasdan ang lahat ng mga kasambahay. Opo Manang, sagot ng tatlo maliban kay Stacy na mukhang hindi gusto ang nakikita. May uniforme kasi na ternong pink, blouse at slacks at sapatos na puti. Manang, ito ba yung... Oo Stacy, yung sayo ay nasa gilid mo na. Nailagay ko na kanina bago ako lumabas. Sambit ni Tasing sa kanya. Ako si... Hindi niya itinuloy ang sasabihin dahil muli na namang naalala ni Stacy ang bili ng kanyang daddy na makisama at maging mabait sa mga tao sa paligid. Bakit kasi may paganon-ganon pa? Bulong niya sa kanyang isipan. Ako si Stacy, sana magkasundo tayo. Pilit ang ngiti habang nakaharap sa tatlong mga kasama. Ako naman si Maya. Kamusta? Ang ganda-ganda mo, para kang anak mayaman. Lumapit si Maya at nakipagkamay. Tinanggap naman iyon ni Stacy kahit na mukhang nandidiri. May mayaman bang katulong Maya? Patawa ka talaga kahit kailan no? Ako nga pala si Lisa. Nice, mas maganda ka pa sa akin. May kaunting inggit ang boses ng babaeng lumapit at sabay abot ng palad. Ngumiti lang si Stacy at hindi na sumagot. Ang huli ay si Christine. Nakipagkamay ito na hindi man lamang naimik. Nang umagang yun, nagsimula ang trabaho ni Stacy. Natoka ang dalaga sa paglilinis ng mga silid sa taas at pagdidilig ng halaman tuwing umaga. Hindi niya alam kung bakit ba pinahirapan siya ng mga magulang kahit napakayaman naman na nila. Minsan nga naiisip ni Stacy, tumakas na lamang. Pero paano siya kapag ginawa niya yun? Alam niyang seryoso ang daddy niya na hindi siya pamamanahan kapag hindi siya naging responsable at mabait na dalaga. Kaya nga kahit labag na labag sa loob niya, ginagawa niya pa rin upang hindi siya mawalan ng mana. Mag-aalas 11 na ng tanghali nang dumating ang pamilyang Salvador sa mansyon. Delter anak, magpahinga ka na muna. Tatawagin na lang kita kapag okay na ang tanghalian ha. Pagpasok ng mansyon ay agad nang humakbang si Delter paakyat sa hagdanan. Tamad ang bawat lakad nito na tila napilitang tumapak sa bawat baitang. Yah, tugon lang nito sa inang kay lapad ng ngiti. Mukhang matutupad na kasi ang nais nilang mag-asawa at maging ng kanilang kaibigang pamilya. Stacy, iha, kamusta ka?
Wika ng kanyang tito Arman. Ito ang best friend ng daddy ni Stacy. Kilala niya ito dahil palaging nasa Manila ang Ginoo upang mamahala ng mga ari-arian ng pamilya na to. At kalimitan, magkasama sila ng daddy ni Stacy sa mga okasyong dinadaluhan, kaya't familiar siya sa taong kaharap ngayon. Okay lang po, ngiting tugon niya rito. Huwag kang masyadong seryoso anak, dahil ang daddy mo lang naman ang may nais ng ganito. Malapad na ngumiti ang Ginoo. Pero kailangan ko pa rin gawin para makauwi na ako sa Manila. May sumilay na lungkot mula sa mga mata ng dalaga. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa daddy mo na maayos ka rito at hindi ka sakit ng ulo kaya huwag ka na mag-alala. Tugon nito sa dalaga. Sige tito, salamat. Mauna na ako at may trabaho pa kasi ako. May dala itong panlinis. Mukhang paakyat na rin ito sa hagdan nang magsalubong sila ng kanyang tito Arman. Sa silid ka ba ng anak ko maglilinis? Natigilan si Stacy. Yes tito. Kasabay ng paghakbang niya paakyat, hindi tuloy nito napansing na pasuntok sa hangin ng Ginoo dahil sa sobrang kasiyahan. Diretso na sa silid ni Deltor si Stacy at walang kakyemi-kyemi niya iyong binuksan. Yun kasi ang una niyang lilinisin. Basta kasi sabi ni Manang Tasing, lahat daw ng silid na nasa taas ay siya ang nakatoka. Kahit inuna nito yung unang silid na makikita sa pasilyo. May 4 na silid doon, 2 sa kanang bahagi ng hallway at 2 naman sa kaliwa. Binuksan iyon ng dalaga. Hindi man lang kinatok bago pumasok. Wala siyang pakailam, basta ang alam niya maglilinis siya. Isa pa wala naman sigurong tao dahil naroon na sa baba yung tito Arman at asawa nito kaya for sure walang tao rito. What are you doing here, lady? Gulat na wika ng binata at agad na tinakpan ng harapan. Kakalabas lamang nito ng CR dahil kakatapos lamang nitong maligo. Ngunit naiwan niya yung towel sa kama. Hindi akalain ng lalaki na may tao sa sarili nitong silid. Bastos, bastos! Hiyaw ni Stacy at pinagpapapalo ng walis tambo ang binata. Hey, enough! Panay ang iwas ni Deltor upang hindi siya matamaan ng hawak ng babae. Magbihis ka! Bastos ka, bastos! Tuloy-tuloy na sigaw ng dalaga. I said enough! Malakas at maotoridad na bigkas ng binata, kasabay ng pag-agaw nito sa hawak ng babae. Kinuha niya iyon at iwinaksi sa unahan. O ayan, itakip mo dyan sa ano mo. Pikit matang hinila ang bedsheet at itinapon sa katawan ng binata. Maagap namang kinuha yun ni Deltor at walang ano-anong itinapis sa katawan na to. Anong ginagawa mo dito? Sinong nagsabi sa'yong pumasok ka rito? Sunod-sunod na tanong ng lalaki. Maglilinis, bakit ba? Malay ko ba kung may tao dito? Hindi ko naman alam. Mataray na wika ng babae. What? Are you out of your mind, lady? Hindi mo alam na silid ko to at ako ang may-ari ng kwarto? Habang nagsasalita si Deltor, hindi nito maiwasang mapatitig maya't maya sa dalaga. Napakaganda kasi ng babae sa mahabang buhok at mapungay na mga mata. Pilik matang animoy kumakaway, mga kutis na malalabanos at katawang malamis universe. Stacy, bagong kasambahay nyo at ako yung maglilinis dito. Ano naman sa'yo? Inutusan lang naman ako. Pagtataray niya sa lalaki. I don't care kung sino kang trespassing ka. Basta lumayas ka dito. I don't need you here. Fine. And I don't want your attitude either. Tss. Muling sambit ni Stacy bago tumalikod. Napapailing na lamang si Deltor dahil sa ugali ng babae. Paglabas ni Stacy, halos mawasak ang pintuan dahil sa pagkasara nun. Napairap na lamang siya't agad nang dumiretso sa susunod na pintuan sa unahan ng hallway. Gwapo ka nga, suplado ka naman. Akala mo kung sino? Che. Pabulong na saad pa habang patungo sa unahan. Nagmamaktol ito ngunit tila kinikilig naman sa ekspresyon ng kanyang mga mata. Si Stacy ay hindi pa nararanasan na magkanobyo. Hindi niya alam kung pangit ba siya o ano dahil sa tuwing may lalapit kasi sa kanya noon at nakikilala yung pangalan niya, kusa na silang lumalayo na tila may takot ang muka. Kaya nga gano'n na lamang ang pagtataka nito hanggang ngayon kung ano nga ba ang dahilan ng kanilang paglayo sa tuwing nababanggit nito ang pangalan at apelyido. Hindi naman kasi siya masamang tao para gawin nila yun. Napakaganda niya tapos masama. That's ridiculous. Nang sumunod na araw ay ganun pa rin ang takbo ng lahat. Maglilinis tapos babalik sa maid's quarter para magpahinga. Sa bawat ginagawa niya at nagtatrabaho ito ay ganun na lamang ang pagod na to. Sa buong buhay kasi ni Stacy, ngayon lamang siya nakaranas ng ganito. Sana'y matapos na dahil susuko na talaga yung katawang lupa niya. Sa dami ng trabaho kung minsan, napaisip tuloy siya
na napakahirap pala ng gawain ng pagiging kasambahay. Tapos nun, sinisigaw-sigawan at dinuduro pa niya yung mga katulong sa tuwing matagal silang dumating kapag tinatawag niya. Hay, napabugay ito ng hangin sa isipang yun. Sana pala hindi siya nagmamaldita sa mga kasambahay dahil napakahirap ng mga gawain ng mga ito. Tapos paano na lamang kapag nagsialisan at hindi na kayanan ng ugali niya? Paano kapag wala silang katulong? Paano na kaya siya? 7 PM na ng gabi at tapos na rin ang kanyang trabaho. Siguro naman pwede na siyang magpahinga. Ayaw na muna ng dalagang maghapunan dahil busog pa. Tsaka na lamang kapag nakaramdam siya ng gutom. Ngunit nang akmang higa ito, nang biglang bumukas ang pintuan. Stacy? Pinatatawag ka ni Senior Arman. Bumungad sa mismong harapan ang matandang si Manang Tasing. Malumana itong nagsalita habang nangingiti. Again, I'm tired, okay? Natigilan si Tasing at kita iyon ni Stacy, kaya't muli siyang nagsalita. Sige Manang, susunod na ako. Tugon naman ng dalaga bago tumayo upang ayusin ang sarili. Nakapantulog na kasi siya. Kung saan matutulog na ito, dun pa siya inistorbo. Matapos na magbihis, agad naman itong nagtungo sa kwarto ng kanyang Tito Arman at ng asawa na to. Pagtapat niya sa pintuan ay agad siyang kumatok. Pasok! Rinig niyang saad ng kanyang tito, kaya agad niyang pinihit ang siradora at marahang pumasok ron. Pagpasok niya doon, agad niyang nakita ang Tito Arman niya habang nakatayo sa balkoni ng silid. Lumapit sa babae bago nagsalita. Stacy, iha, may emergency kasi kaming pupuntahan. Kaya't kung pwede sanang ikaw na lang muna yung mag-alaga sa anak namin. Sambit ng tita Juanita niya nang nakangiti. Tita, nandiyan naman po si Manang Tasing. Siya po yung... Iha, umalis kasi siya. May emergency daw sa probinsya nila. Wala na rin kami mapagkakatiwalaan kundi ikaw lang. Ayoko namang sa ibang kasambahay. Baka kung ano pang gawin nila sa anak namin. Muling anas ng ginang. Nasa opisina naman siya araw-araw. Kung gabi lang naman ito uuwi. At kapag day off niya pero minsan, hindi naman nagdi-day off si Deltor kaya't wala kang dapat alalahaning iha. Ibig sabihin, parang personal maid ng anak niyo ho. Tumango ang mag-asawa sa sinabi ni Stacy. Pero tita, tito, masyadong suplado yung anak niyo. Naghaalangan niyang sambit. Huwag kang mag-alala, ganun lang kasi siya dahil tumatanda na. Napatawa na lamang si Juanita. Matapos ng usapang yun, wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon na lamang. Ano pa nga bang magagawa niya? Siguro pwede na siyang umuwi kapag nagawa na niya yung nais ng mga Salvador. Nang sumunod na araw ay hindi na naabot pa ni Stacy ang mag-asawa. Maaga pa raw kasi silang umalis, sabi ng isa sa mga kasambahay. 3 na lamang silang kasama ni Stacy dahil maging si Manang Tasing ay umuwi daw. Hindi niya alam kung bakit sabay-sabay na nagsialisa ng mga tao sa bahay na to. Pero bahala na, gagawin na lamang niya ang nakatoka sa kanya. Nang sa ganun, matapos siya ng maaga. Stacy, saan ka pupunta? Natigil ang dalaga sa paghakbang dahil sa tinig na iyon ng kasama niyang kasambahay. Maglilinis na. Walang buhay niyang tugon. Mamaya na, kailangan mo munang magluto ng agahan para kay Sir Deltor. Ano? Bakit ako? Pagtataka na to. Di ba ikaw yung tagapag-alaga niya? Kaya't gawain mo yun. Kung ako lang sana, ako yung gagawa nun pero sabi ni Manang, ikaw daw yung inuutusan ni Senior Arman. Mahabang paliwanag ng kanyang kasama. Kaya't wala itong nagawa kundi ipagpaliban ng gawain at agad na nagtungo sa kusina para magluto. Magluto? Anong lulutuin niya? Gayong kahit magprito ng itlog ay hindi niya alam. Pero dahil gawain niya yun ay wala siya magagawa. Kumuha siya ng itlog, 3 piraso at 1 pack na hotdog sa ref. May tusino rin siya nakita kaya agad niya yung kinuha. Ngunit dahil walang alam sa kusina ay hindi niya alam kung papaano lulutuin ang mga ito. Nang umagang yun, pinilit niyang matuto kahit ang totoo. Nangangapa talaga siya kung ano yung uunahin. Natulala pa itong saglit kaharap ang mga lulutuin na nakapatong sa lamesa. Ngunit nang maisip niya na kailangan palang balatan ng hotdog, ay kaagad itong bumunot ng kutsilyo na naroon lamang sa tapat niya. Marahang hiniwa ng ouch! Nakangiting wika, nasugatan ng daliri niya dahil sa pagiging careless. Akmang tutungo na sana ito sa lababo ng why? Natigilan si Stacy nang marinig ang tinig ng lalaki. Sandali, kukunin ko yung first aid kit. Just stay there. Namamalikmata lamang ba siya? Tila kasi nag-aalala ang mga tinig ng binata sa kanya. Aligagari ng lalaking tinungo yung lalagay ng gamot at muling bumalik ron. Napapalunok na lamang ang dalaga dahil sa kakaibang damdamin na tila hindi niya alam kung bakit. Kasi kahapon, napakasuplado ng taong ito tapos ngayon,
Iba na yata yung ugaling pinapakita. Let me see your wound. Malumanay na tinig ni Deltor. Kinuha nito ang daliring may sugat at agad na nilapatan ng gamot. Ouch, dahan-dahan naman. Pagrereklamo ng babae dahil sa alkohol na nilagay ng lalaki. Hinipan-hipan pa niya iyon para mabawasan ang sakit. Next time, huwag kang tatanga-tanga. Babae ka pa naman. Hindi nakangiting bigkas ng binata. Ay sorry naman ho lolo. Kasi naman magluluto sana ako ng agahan mo. Ang problema natin, hindi mo alam magluto. Natigilan si Stacy. Paano niyang nalaman? Kailangan ba talagang gumamit ng kutsilyo? Pwede mo namang kamayin lang yung balot ng hotdog. Ha? Pagtataka na to. O ayan, okay na. Mag-ingat ka sa susunod dahil hindi sa lahat ng oras may nakatingin sa'yo. Napatitig si Stacy ng bigla dahil sa huling sinabi ni Deltor. Nakatingin? Ibig sabihin, nagmamasid ang binata sa kanya? Why? Doon lamang nagbawi ng mga mata ang dalaga. Wala. Mahinang anas na to. Hindi rin kasi niya talaga malaman kung ano ba talagang nangyayari sa kanya ng mga oras na yun. Napakalakas ng kabog ng puso nito na animoy abnormal. Here, let me show you how to do it. Habang nakaupo si Stacy sa tabi ng binata, ay naroon sa lalaki yung buong atensyon niya. Hindi sa ginagawang pagbabalat ng hotdog siya nakatuon, kundi sa lalaki nagsasalita. Tila may kung anong damdamin ang nabuhay. Kahapon ganito rin, pero ngayon mukhang sumobra na yata't hindi na tama. Para siyang timang habang nakamasid at tahimik na nakatunghay sa binata. I know that I am handsome, so stop staring at me. Would you? Biglang lumingon si Deltor. Kitang-kita nito na nakatitig pala ang babae sa kanya. Ha? Hindi sinong nagsabi sa'yo? Filingero. Bulong niya pa ngunit tumawa na lamang si Deltor at doon lumabas ang magkabila nitong dimple na talagang kinagwapo pa nga na to. Nang mga sandaling yun ay kakaiba na talaga ang nararamdaman ni Stacy. Parang unti-unti kasi siyang nahihipnotismo ng mga ngiti ng binatang nasa tabi lamang. Hindi pa siya nakakaranas ng ganitong pakiramdam buhat nun. Paano nga naman? Mukhang takot sa kanya yung mga binata kasi kapag nalalaman nila yung pangalan at apelido niya, agad nang naglalaho yung mga kadate. Weird, pero hindi niya na binigyang pansin. Simula ng araw na yun, nagsimula ang kanilang pagiging magkaibigan. Mabait naman pala si Deltor. Yun nga rin yung sabi ng Tito Velmon niya. Mukhang namali lang siya ng pag-iintindi. Sa bagay, mali din niya iyon. May ilang araw din na naging okay ang kanilang pagsasama. Minsan nga lang, late na ito kung umuwi. Pero dahil siyang nag-aalaga, kailangan niyang hintayin ng binata para ipaghanda ng makakain. Kahit basic na ulam ay nagagawa na rin niya dahil si Deltor ang nagturo. Sir Deltor, what happened to you? Bumukas ang main door at iniluwabuhat doon si Deltor na halos matumba na dahil sa kalasingan. 11 PM na ng gabi at ngayon lamang ito umuwi. Antok na nga rin siya kakahintay sa lalaki. Bitawan mo ako. Akmang tutulungan kasi siya ng dalaga nang marahas na itulak siya ng binata dahilan para siya ay matumba. Ikaw na ngang tinutulungan, ikaw pang galit. Iinom-inom pero hindi naman pala kaya. Bahala ka na nga dyan. Mahulog ka sana sa hagdan at nang matauhan kang maldito ka. Pinagpag ni Stacy ang likurang bahagi habang patuloy sa pagsasalita. Stay away, I don't need you. Mautal-utal na bigkas ni Deltor. Pag-akit ng hagdan, halos hindi ito makahawak sa railings dahil sa sobrang kalasingan. Kulang na lamang, gumapang siya paakyat. Masyado na siyang naapektuhan dahil sa kakaisip kay Stacy. Kaya nga't gabi na siya o umaga nang umuwi mula sa trabaho dahil ayaw niya makita yung babae. Baka kung anong maisipan nitong gawin, lalo na't sila lamang ang malimit na naroon sa mansyon. Maging ay iba kasing mga kasambahay ay nagsisiuwian na. Hindi niya alam kung tama pa ba yun o pakanalang ng kanyang mga magulang. Kagabi umuwi siya ng walang ininom at nakita na naman niya si Stacy. Ang mukha nitong maamo, mga labi ng dalaga na mamula-mula at katawan ng dalaga na animoy kinuruba sa bote ng Coca-Cola. What the F? Anas nito nang bigla siyang madapa dahil sa sobrang kalasingan. Come on, tutulungan na kita. Natigilan pa ng saglit si Deltor nang may humawak sa braso nito at inakay paakyat ang binata. I said I can. Shut up. Kita mo na ngang hindi mo na kaya. Tapos kung ano-ano pang mga pinagsasasabi mo. At wag mo kong pinagmamaldituhan dahil hindi ako nadadala sa ugali mo. Ang sabi ng mom at dad mo,
Ako yung mag-aalaga sa'yo habang wala sila. Kaya, shut up also. Natahimik ang dalaga dahil sa malakas na tinig ni Deltor. Shut up ka rin. Ngunit hindi man lang tinatablan ng dalaga. Mas nilakasan pa nga nito ang sigaw na talagang nagpatigil kay Deltor sa paghakbang. It's not funny, Stacy. It's not funny either. Kaya bilisan mo na dahil nanlalaki ang mga mata ni Stacy dahil sa sobrang pagkabigla nang bigla na lamang sa ilin ni Deltor ang mga labi na to. Alam mo ba kung ano pang nakakatawa? Ang maging baliw dahil sa'yo, Stacy. Saglit na kumawala sa pag-angkin sa labi ng babae at mahinang binulong yun ng binata sa gilid ng tenga ng natutulalang dalaga. Ngunit muling sinakop ni Deltor ang kanyang mga labi at sa pagkakataong ito ay mas maalab at mapusok. Deltor, stop. Pilit niyang tinutulak ang binata ngunit napakalakas na to. Let's continue this. In my room. Malumanay na tinig habang may malamlam na mga matang nakatitig sa dalaga. Ang kaninang lasing na binata ay natauhan dahil maagap niyang binuhat ang nagpupumiglas na dalaga na tila babagong kasal at mabilis na tinungo ang kanyang silid. Nang gabing yun, isang maalab na pag-angkin ang nangyari sa silid ni Deltor. Isang pag-iisang katawan na halos hindi tinulugan ng binata hanggang sa ito ay mapagod. Wala nang nagawa pa si Stacy dahil ayaw ng utak niya pero iba yung pinapakita ng katawan at ng kanyang puso. Pilit niyang nilalabanan ng nangyayari ngunit sa huli, nagpaubaya na lamang siya dahil ano pa nga bang magagawa niya? Kung puso niya at katawan nito ang kalaban, ngunit iyon pala ang dahilan para maging isa sila habang buhay dahil sa isang umagang puno ng pagbabago. Deltor, magiging lola na ba ako? Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng binata at bumungad ang kanyang ama at ina na may malapad na ngiti. Maging ang ama ni Stacy at ma'am nito ay naroon din. Papungas-pungas si Stacy maging si Deltor. Ma'am? Dad? What's going on here? Pagtatakang anas ng lalaki. Ma'am, Dad, why are you here? At bakit? Deltor, anong ginawa mo? Anong ginawa mong lalaki ka ha? Malakas na hiyaw ni Stacy kasabay ng pag-angat ng kumot hanggang leeg nito upang itago ang kanyang katawan. Ginawa nating dalawa, not me or you alone. Seryosong turan habang nakatingin sa mga nasa pintuan. Balae, kailangan na nating planuhin ang kasal ng ating mga anak. Dad, what are you? Sige na, ayusin nyo na yung mga sarili nyo at mag-uusap tayo sa baba. Ang ama ni Deltor ang nagsalita. Matapos ng tagpong yun, halos masampal ni Stacy ang sarili. Si Deltor, hindi man lang naimik, tila wala itong tutol sa nangyayari. This is all your fault. Wika ni Stacy habang papalabas sila ng silid. Tapos nang magbihis ang dalawa at pababa na sila ngayon. Me? Hindi lang ako. Both of us, you know. Walang kangiti-ngiting sambit ni Deltor. Bot? Anong bot kung hindi ka malan? Stop it already, sweetie. Dahil baka hindi ko matansya yung sarili ko at maangkin kita dito mismo sa hagdanan. Buisit ka talaga, bastos. Napatawa na lamang si Deltor matapos marinig yun sa dalaga. Napag-usapan ng pamilya Salvador at Alfonso na sa susunod na buwan na ang kasal. Ma'am, Dad, bakit ang bilis? Ganun nyo na ba ako gustong ipamigay sa kanila? Pagmamaktol ni Stacy habang katabi ang ama at ina. Sa harap naman nila ay naroon yung ama at ina ni Deltor at si Deltor seryosong nakikinig lamang. Anak, talaga nga namang hindi mo pa alam. Matagal na kayo na ipagkasundo, ngunit hindi namin yun nabanggit sa inyong dalawa dahil alam naming tututo lang kayong pareho. Kaya gumawa kami ng paraan kung paano kayo mapagsasama sa isang bahay na hindi kayo mag-aalinlangan. Si Arman ang nagsalita. So all of this is a trap? Pati ang pagdala sa akin dito ay kalokohan lang din? So ngayon, nagtagumpay kayo, kaya ipapakasal nyo kami? Seryoso ngunit nanggigilid na ang mga luha ni Stacy. Anak, makinig ka. No ma'am, you lied to me, all of you. At ngayon ay ipapakasal nyo ko dahil sa kabastusan ng Deltor na yan. Kasabay ng mga salita nito ay ang pagtitig niya ng masama sa binata na tila walang pakailam sa paligid. Kung iisipin, isang mabilis na pangyayari ang pagpapakasal ng dalawang nilalang na ito. Ngunit ano pa nga bang magagawa nila kung una pa lang ay nakatakda na pala ang dalawa para sa isa't isa? Mahirap isipin na magpapakasal sila dahil sa isang pangyayari. Ngunit alam naman ng mga ito na may nakatago silang pag-ibig sa isa't isa. Sadyang nilalabanan lamang ni Stacy ang katotohanan iyon. Si Deltor,
Talagang walang tutol sa kasalan dahil alam niya sa sarili kung ano talaga ang pagtinging meron siya sa dalaga. Si Stacy lamang ang masyadong mataas ang pride para sabihin ng totoong nararamdaman. Ngunit pasasaan ba ang lahat kung malalaman nitong nagbunga ang gabing minsan nilang pinagsaluhan? Paggising niya ng umagang yon, masyadong masama ang kanyang pakiramdam. Nagduduwal at masakit ang puson. Mabilis na tinungo ang CR upang doon isuka ang lahat. Ngunit wala namang lumalabas dahil ano nga naman yung isusuka niya kung wala pa siyang kinakain simula kagabi. Anak, what's wrong? Bulalas ng ina nang maabutan si Stacy sa harapan ng toilet bowl na nagduduwal. Kaagad niyang kinuha ang cellphone at tumawag sa mga Salvador. Kahapon lang narito si Deltor upang kamustahin si Stacy, ngunit hindi man lang ito lumabas ng silid dahil masakit daw ang puson. Nakahalata na ang mom ni Stacy dahil kung ano-ano na lamang ang hinihingi nitong pagkain na tila wala sa kabihasnan. Tuwing hapon, dadaan si Deltor at ibibigay lahat ng request ng dalaga. Bago ito umalis, ay nakatulog na si Stacy dahil halos gusto ng babae. Naroon ang binata habang nagpapahinga ito. Napakasarap lang isipin na ang pinaglilihian ng dalaga ay ang mismong ama ng kanyang magiging anak. Hindi na rin magkanda o gaga ang lahat sa pag-aayos ng kasal para daw paglabas ng bata ay officially Mrs. Valkins na si Lian, kahit hindi pala sigurado kung buntis pa nga ba talaga ang babae. Ngunit heto na nga at napatunayan na dahil sa pagduduwal na mismong mami niya na ang nakasaksi. Si Deltor na ang laging hinahanap ni Stacy. Tila pinaglilihian niya ang lalaki dahil kung minsan ay napapaiyak pa ito kapag matagal dumating ang binata. Ma'am, nasaan na ba si Deltor? Siya yung gusto ko makita, not all of you. Anas ni Stacy habang nakaupo sa kama ng umagang iyon. Kasi anak, busy si Deltor eh. May board meeting siya ngayong umaga kaya't kami na lang muna ang... No, I need Deltor please. Naluluhang wika ng dalaga. Okay, tatawagan ko si Deltor. Please calm down. Aligagang sambit ng ama ni Deltor dahil parang bata si Stacy habang nagmamaktol ito dahil hindi niya nakita ang binata. Ganito si Stacy, kakaiba talaga kapag buntis. Kaya't nang umaga ring yun, mabilis pa sa 4:00 nagtungo ang binata sa mansyon ng mga Alfonso upang ibigay ang hiling ng buntis na babae. Where have you been? Alam mo bang buong araw ako naghintay sa'yo? Ba't ka ganyan? Hindi ka ba nag-aalala sa akin? Parang wala ka namang pakialam. Mangiyak-ngiyak na wika ni Stacy. No, sweetie. That's not true. Nagkaroon kasi ng board. I don't care. Basta gusto ko dito ka lang sa tabi ko. Napangisi na lamang si Deltor dahil maagap siyang iniyakap ng naluluhang babae. Napayakap na lamang din ito pabalik. Kailangan niya maging maamo dahil kapag dinagdagan niya pa ito, baka ma-stress ang kanyang future wife. Napakasarap sa pakiramdam na ikaw na yung hinahanap ng babaeng mahal mo dahil sa paglilihi nito. Napakasarap din sa pakiramdam na mas piniling mahalin siya pabalik ng dalaga kaysa itaas ang pride, kusa o pinagkasundo man ng dalawa. Basta sa huli pinili nilang panindigan ng nangyari. Pinanindigan ng bigla ang pangyayari na hindi inaasahan sa ganun kadaling oras. Mabubuo yung pag-ibig sa pagitan ng dalawang nilalang na pinagkasundo una pa lamang. Masyado mang mabilis, wala na rin silang magagawa pa dahil ang isang gabing namagitan sa kanila ay nagbunga na siya naman talagang nais ng mga magulang ng mga ito. Siguro sa ngayon, pipilitin na lamang ni Deltor na mas bigyan ng oras si Stacy dahil medyo hindi pa niya alam kung ano yung ugali na to. Ganon din naman ang dalaga sa kanya. Gusto ko ng durian. Pagkalas niya sa pagkakayakap kay Deltor, ay iyon agad ang una niyang sinabi. Okay, I will buy some. Ilan ba yung gusto mo? Ngiting tura ng lalaki. Gusto kong kasama kong bumili. Napabusangot ang mukha niya at tila nagmamakaawa. Okay then, hintayin kita sa labas, okay? Really? Masayang tugon niya. Umiti naman si Deltor bago tumango rito. Thank you. Para siyang bata na isasama sa Jollibee dahil sa mukha nitong hindi mabibili ng pera. Paglabas ni Deltor, tsaka naman nagbihis si Stacy. Masaya siya kahit nung una, hindi talaga niya gusto ang nangyayari sa kanya. Pero dahil sa tulong ng pamilya na magkabilang pamilya, pinilit niyang tanggapin ang lahat kahit napakabilis na mga pangyayari. Wala ang isang buwan, nabuntis siya agad. Kasalanan din naman niya dahil hindi siya tumanggi. Kasalanan din niya dahil nagpaubaya siya. Kaya't imbis na ipalaglag ang dinadala, pinilit niyang tanggapin dahil kahit ano pa ang mangyari, hindi na maibabalik pa't lalo't buhay na yung pinag-uusapan dito. Doon tayo.
Ituro niya sa fruit stand sa unahan, kaya itinigil ni Deltor ang sasakyan sa tabi ng kalye at unang lumabas upang umikot sa kabila para pagbuksan ang babae ng pintuan. Salamat, wika niya matapos iangat ang kamay para alalayan si Stacy habang pababa ito ng kotse. Ay, ang gwapo nung guy, no? Ang swerte naman ng babae. Nakaka-inlove siya, my gosh. May 3 mga estudyante ang dumaan sa harapan nilang dalawa at narinig ng mga ito ang bulong-bulungan ng mga babaeng papalayo ron. Ngumiti si Deltor dahil sa narinig, ngunit natigil nang pandilatan siya ng mata ng dalaga. Gustong gusto mo naman. Taas kilay niyang sambit, sabay hila ng palad na hawak ng binata. I'm sorry, ngumiti lang naman ako eh. Aniya habang nakasunod sa babae. Ay sus, crush mo yata yung nasa gitna. Pahabol niya rito. Of course not. Halika na nga, bumili na tayo. Inakay niya si Stacy ngunit lumayo ang babae at hindi man lang nagpahawak, kaya't napabuntong hininga siya dahil sa kakaibang ugali na pinapakita ng babae. Pinilit na lamang na maging okay at mas inintindi ang kasama dahil ito ay buntis. Magkano po dito, manang? Itinuro niya ang isang magandang klase ng prutas. 250 po, ang malaking yan, ma'am. Ngumiti naman ang tindera. Sige po, isa nga dyan at isa dito. Sige po, ma'am. Ngunit habang nagsasalita ang babae, panayang titig niya sa katabi ng dalaga. Ang gwapo mo naman, iho. Wika ng ale. Yes, manang. At asawa ko siya kaya pwede ho ba? Pakibilis yung pagbabalot niyan. Taas kilay na wika ni Stacy. Parang nitong mga nakaraan, nagiging silosa na rin siya. Hindi niya alam pero parang naiinis talaga siya sa tuwing may ngingiti kay Deltor o tititig sa lalaki. Ay sorry ma'am, eto na po. Si Deltor ang kumuha ng supot at eto na rin ang nagbayad. Salamat ma'am, sir. Narinig pa nila iyon bago tumalikod. Ngunit nang akmang lilingon si Deltor, tara na nga, bakit ba kahit sino na lang nginingitian mo? Pagmamalditan niya rito. Sorry sweetie, halika na, umuwi na tayo. Uuwi na agad? Ayaw mo ba ako makasama? Naboboard ka na sa akin no? Tinataboy mo na kasi ako. Bakit ganyan ka? Akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba gusto mo ko? Bakit ngayon parang ayaw mo na sa akin? May nagawa ba ako? May mali ba? Napahingang malalim si Deltor bago sinagot ang babaeng nakaupo sa front seat ng sasakyan. Look, sweetie, it's not like what you think. Gusto ko lang makapagpahinga ka. Ayoko lang mapagod ka. That's it, nothing more. Ngunit humagulgol na lamang si Stacy at hindi na sumagot. Kaya ito na naman si Deltor. Inaalo ang kakaibang ugali ng dalaga. Kailangan nilang ikasal sa lalong madaling panahon habang hindi pa halata ang tiyan ni Stacy. Civil wedding na lamang muna yung napagdesisyonan na magkabilang angkan upang maiwasan ang issue. Lalo pa at parehong malaking pamilya ang damay rito. Hindi rin naman tumutol ang dalawa dahil para rin naman ito sa kanilang magiging anak. Iilang bisita lang at malalapit na kaibigan ng mga imbitado. Isa pa, muli rin naman silang ikakasal pagkapanganak ni Stacy. Sa mayor's office ginanap ang pag-iisa nilang dibdib. Dito nila pinili dahil tiyo ni Deltor ang mayor ng bayan para wala ring chismis pang maganap, pero ang sabi nga, may bibig ang hangin at may tenga ang lupa, kaya kahit ilihim nila, makakalabas pa rin ang balita na buntis si Stacy ng ikasal. Kaya nga't hindi yun may iwasang mapag-usapan sa reception na ginanap sa mismong compound ng Alfonso's residence. Buntis na raw si Stacy, friend. Oo, hindi nyo narinig ko kay mami kanina. Akala ko, formal yung anak nila. May tinatago rin palang kati. Bulong-bulungan ng mga dalaga nakaupo sa table kung saan malapit si Stacy. Rinig niya iyon, kaya't hindi niya maiwasang mabwisit. Akala niya kasi talaga'y mga tunay na kaibigan ng mga ito. Sila pa man din ang lagi niyang kasama nun sa tuwing magbabakasyon. Dahil oo nga, kaibigan ng turing niya. Naimbitahan pa sila dahil anak ang mga ito ng malapit sa mga kaibigan ng mga magulang ng babae. Hi, kamusta kayo rito? Okay lang ba yung food? Careful ladies kasi baka sa huling subo nyo, matigok na lang kayo dyan dahil nilalagyan ko ng lason yung kinakain nyo. Seryoso pa siya habang nakatayo sa harapan ng 4 na kadalagahan. What? Stacy, ano ba yung sinasabi mo? Hindi napigilang bulalas ng mga ito. Next time, kung iti-chika nyo lang din ako, pwede bang dahan-dahan naman kasi rinig na rinig ko kayo eh. Ha? Hindi ah. Hindi ikaw yung Stacy na tinutukoy namin, di ba girls? Pilit na usal nito pero halatang nagsisinungaling dahil nakangiti ng pilit at nauutal pa habang nagsasalita. Really? Sasabihin ko na nga pala. Buntis ako para hindi na kayo mahirapan pang ikismis ako. Nakakaawa naman kasi kayo eh.
Naawa ko sa gaya nyo na magaling lang kapag kaharap, pero kapag nakatalikod na ako pala ang topic nyo. See you around my fake friends. Aniya bago tumalikod at hindi na rin nakapagsalita pa ang iba. Pinili na lamang tumahimik habang sinusundan siya ng tanaw habang pabalik sa tabi ni Deltor. Aanhin naman niya ang kaibigan kung peki lang din naman. Mabuting mag-isa na lang kaysa makipagkaibigan sa mga plastic na kagaya ng mga yun. What about that face? Natigilan siya nang humarang si Deltor sa harapan niya. Halatang nagtataka sa mukha ng asawa. Nothing. Pwede bang magpahinga muna? Ikaw na lang muna rito. Pakisabi na rin kay mom and dad na umakyat na ako ha. Medyo masakit kasi yung ulo ko. Pagsisinungaling niya dahil kahit naman soplada siya sa harap ng iba, nasasaktan din naman ito dahil sa mga narinig sa mga tinuturing niyang kaibigan. May nangyari ba, sweetheart? Kahit ang tumingin kay Deltor, hindi niya ginagawa dahil baka makahalata pa ito. Wala naman. At akmang tatalikod. Samahan na kita. Inakay niya ang asawa at tumawak pa sa hips ng babae. Napatingin tuloy si Stacy sa kanya at napangiti ito ng pilit nang makitang nginitian siya ng asawa. She's so happy because of this man beside her. Kahit na sa maikling panahon na nagkakilala sila at may nangyari, hindi siya nakaramdam ng pagsisisi dahil sa nakikita at nararamdaman niyang pagmamahal ng lalaki. Masaya pa rin siya at masasaya pa habang tumatagal. Tama nga ang sabi ng kasabihan, parents knows best. Parents dahil ama at ina niya ang nagplano ng lahat ng ito. Nung una, oo, galit siya pero habang tumatagal, nawawala rin naman ang kusa, lalo na at si Deltor ang lalaking binigay sa kanya. Bukod kasi sa napakagwapo nito, maasikaso rin sa kanya at sa baby nila na 2 buwan sa kanyang sinapupunan. Hindi pa halata pero chinichismis na ng mga peking kaibigan. Rest now, sweetie. Babalik ako rito. Kailangan ko lang bumalik sa baba para magpasalamat sa mga bisita natin. Ngumiti siya matapos dampian ni Deltor nang masuyong halik ang labi na to. Salamat. Aniya ng pabulong. You're welcome, wife. Tugon nito bago tumalikod. Medyo sumakit ng talaga yung ulo niya dahil sa stress kanina nang marinig na siya ay pinagchichismisan kahit mahabang buntong hininga ang pinakawalan bago nahiga sa kama. Ngunit mukhang may nakakalimutan siya kaya muli itong tumayo. Ang cellphone ko nga pala. Bulong pa niya bago lumapit sa pintuan upang lumabas. Mukhang naiwan niya kung saan ang telepono. Ngunit pagbukas niya ng pinto ay boses agad ni Deltor ang narinig. Pabulong ngunit rinig pa rin niya kung ano yung mga sinasabi na to. At unti-unting nahuhulog ang mga luha niya habang pinakikinggan ang mga sinasabi na to. No, hindi pwede, Leslie. Hindi na tayo pwedeng magkita. Listen, I am married now so stop. Noon yon, sinabi ko naman sa'yo no love attached, right? And you agreed. Sige na, kailangan ko nang ibaba yung telepono at huwag ka nang tatawag ulit. Sige, subukan mo, Leslie. Subukan mo lang. Nanggigigil pa ito bago in-off ang hawak na telepono. Si Leslie ang babaeng nakilala niya a month ago bago pa man sila nagkakilala ni Stacy. At may nangyari sa kanila pero no love attached, sabi niya. Pumayag naman si Leslie sa deal na yon. Sa bar sila nagkakilala kung saan laging umiinom at tumatambay si Deltor. Ngunit nang umuwi siya sa San Vicente last month, hindi na sila muling nagkita. Ngunit nang malaman ng babaeng kasal na si Deltor, ay bigla na lamang itong tumawag at nagparamdam. Bago siya tumuloy sa labas, nilingon at nilibot muna ang paningin upang siguraduhin walang nakarinig sa pinag-usapan nila ng babae. Ang hindi niya alam na si Stacy ang nakarinig at lahat ng mga napag-usapan nila ng babae ay narinig na to. At halos gumuho ang mundo niya dahil sa mga narinig. Hindi niya mapigilang mapasubsob sa kama at tahimik na umiyak. Pinipigil niyang makagawa ng ingay upang maiwasan ang kaguluhan sa labas, lalo na't may mga bisita. Isinara din niya ang bintana ng silid para walang makalabas na ingay. Pinilit man niyang kumalma ngunit hindi niya naman talaga magawa at mas lumala pa nga sa tuwing papasok sa isip niya ang mga narinig. Sobrang sakit. Bakit? Bakit ito nangyari? Kung saang mahal na kita at asawa na, ngayon ko pa nalaman na may babae ka pala, Deltor. Napakasakit, sobrang sakit. Bulong niya habang kinakagat ang ibabang labi upang pigilan ang sariling humagulgol. Oo, nakaraan na yun, pero sa usaping tumatawag pa sa kanya yung babae at may nangyari sa kanila ng ilang ulit ay hindi niya talaga matanggap. She felt betrayed, parang niloko siya, parang ginawa siyang tanga. Kung alam niya, di sana hindi siya nagpalandi sa lalaking yun. Naramdaman niyang nabasa na yung una ng kanyang luha.
Ngunit agad siyang umupo at pilis na pinalis yun. Ngunit tila hindi ito nakikisimpatya dahil patuloy pa rin umaagos ang likido sa pisngi niya kahit pilit niyang pinipigil na wag nang umiyak. Maya-maya ay akmang tatayo na sana siya upang tumungo sa CR nang biglang kumirot ang kanyang sinapupunan. Agad siyang napangiwi at napahawak sa puso ng maramdaman niyon. Ngunit bigla na lamang siyang nagulat nang maramdaman na may likidong dumadaloy sa kanyang hita pababa sa kanyang binti. Nakabistida siya ng puti kaya't kitang-kita niya iyon. Dugo! Wag ang bibi ko! Tulong, Del! Hindi niya na natapos ang pagtawag sa asawa nang bigla itong nawalan ng malay at natumba sa kama. Sweetheart, what happened? Ngunit hindi niya na natapos ang sasabihin at nagulantang na lamang dahil sobrang takot nang makita ang dinudugo niyang asawa at wala ng malay habang nasa ibabaw ng kama. Mom, Dad! Help! Nagawa pa niyang sumigaw para sa saklolo bago tinakbo yung asawa at mabilis na binuhat palabas ng kwarto. Deltor, what happened? Anak, Diyos ko, anong nangyari? Habang pababa ng hagdan ay nasalubong pa niya ang ama't ina ni Stacy. Dad, hurry up! Ang sasakyan, dinudugo si Stacy. Hindi niya maiwasang mapasigaw dahil sa takot. Umiiyak na rin yung ina nito at nang makita ng mga magulang ni Deltor ang babae, ganon din ang tanong nila at agad ring napaiyak ang ginang. Bilis anak, ang apo ko! Aniya habang pinapasok nila sa sasakyan ng babae kasama si Deltor na hindi na mapakali at halata na rin ng takot sa mga mata. Nagkakagulo na rin maging ang mga bisitang naroon pa rin sa reception area. Anong nangyari? Mukhang nagkagulo. Dinugo yata si Stacy. Kawawa naman yung anak nila Arman. Buti nga, maldita eh. Kanya-kanyang saloobin ng namayani sa bahaging yun. May mga nalungkot at may mga natakot. May mga kinabahan at may nasiyahan. Lalo na ang mga peking kaibigan ni Stacy. Pag-andar ng kotse, agad ring sumakay si Arman at asawa nito sa kotse. Maging ang mga magulang ni Deltor ay sumunod rin agad. Hindi mawala ang kaba sa bawat isa dahil sa nangyari. Puno rin ng takot ang magkabilang pamilya. Lalo na ang mga magulang ng bagong kasal dahil baka kung anong mangyari sa babae at maging anak na to. Dito lang po kayo, sir. Please, Doc. Save my wife and my baby, please. Please do everything. Anything to make them safe. Halos lumuhod siya sa harap ng doktor na papasok na ng mga oras na yon sa loob ng emergency room. I will, sir. Please, excuse me. Wika pa ng lalaki bago sinara ang pintuan. Wala siyang magagawa ngayon kundi ang maghintay na lamang. Wala siyang ibang magagawa kundi ang magdasal at manalig na sana ligtas ang kanyang mag-ina. Ang hindi lamang niya maintindihan kung bakit nagkaganon. Gayong noong iniwan niya yung asawa ay ayos pa naman ito. Paanong dinugo si Stacy? Mabilis na pinakawala ng kamao diretso sa pader na nasa harapan niya. Kasalanan niya pala. Siguro'y narinig ni Stacy ang tawag dahil kanina napansin niyang nakaawang yung pintuan kahit na sinara niya iyon bago siya lumabas. This is all my fault. This is my fault. Hindi ramdam ang nagdurugong kamao dahil sa pagsuntok nito sa pader. Deltor, si Stacy. Nasaan si Stacy? Ang ama ni Stacy ang nagsalita habang inihingal pang tumigil sa tapat ng lalaki. Nasa loob na po. Pabulong na anas niya. Arman, ang apo ko. Maging si Belinda umiiyak din habang papalapit sa dalawa. Anong nangyari sa kamay mo? Ngunit nang madako yung mata ng ginang sa kamao nito ay agad itong nagtanong. This is my fault, Mom. This is all my fault. Hindi napigilan ng mga luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Sinabi ni Deltor ang lahat nang dumating ang kanyang mga magulang. Magalit man si Arman, hindi na maibabalik ang mga nangyari na, kaya't pinilit na lamang nilang ikalma ang mga sarili at naghintay sa labas ng ER hanggang sa makalabas si Stacy. Dalangin lamang ng lahat na sana ay mailigtas ng doktor ang batang nasa loob ng babae. 3 months later. Good morning, ma'am. Ano po yung gusto niyong inumin? Si Maya ang nagtanong. Narito sila sa mansyon ng mga magulang ni Deltor. Kahapon lang sila umuwi dahil birthday ng dad ng asawa niya kahapon. Balak nila next week na lamang umuwi para naman makapagbakasyon sila ng ilang araw. Gatas lang, Maya, please. Ngiti niyang tugon rito. Nakita niya si Lisa at Christine, ngunit mukhang walang balak makipagkaibigan ng mga ito sa kanya. Hinayaan na lamang niya dahil ayaw na muna niyang ma-stress, tsaka na siya magmamaldita ulit kapag nakapanganak na siya. Oo, safe sila ng baby sunshine niya. Mabuti na lamang at naagapan yung baby sa sinapupunan niya, kaya't hindi ito nahulog.
Nagpapasalamat talaga siya na kahit masama yung ugali niya minsan, hindi pa rin siya pinababayaan ng Diyos. Laking tulong din na nagsisimba siya tuwing linggo. Bawas kasalanan na yun. At ngayon ay pinipilit niyang wag maging suplada para hindi na siya ma-stress. Ay sus, bakit mo pagsisilbahan yan, Maya? Katulong lang din naman yan dito nun. Bulong ni Lisa, ngunit rinig pa rin niya. Matalas ang pandinig niya kaya hindi nakakalusot ang mga chismis patungkol sa kanya. Tigilan niyo nga si ma'am, baka gusto niyong isumbong ko kayo kay Ma'am Juanita at sir. Taas kilay na tugon ni Maya. Che, dyan na nga kayo. Mukhang natakot kaya tumalikod na lamang dala ang mga bedsheets na mukhang lalabhan. Napangiti naman si Stacy habang naghihintay ng gatas habang nakaupo sa upuan sa kusina. Masaya na siya sa ganitong setup, di bali ng mga haters niya. Basta siya masaya nang hindi nawala sa kanila ni Delter ang kanilang baby girl. Oo, babae yung magiging anak nila. Kahapon lang din nila nalaman nang magpa-ultrasound sila kasama ang kanyang asawa. Speaking of asawa, nasa na nga ba yun? Kanina pang umagang hindi niya naabutan yung lalaki. Pagising kasi niya, wala na sa tabi niya si Delter. Ang sabi ng dad nito may pinuntahan lang daw at babalik din agad. Ngunit baga alas 10 na ng umagi wala pa rin ito. Eto na po ma'am yung gatas mo. Ngiting wika ni Maya. Salamat. Ani naman niya bago kinuha yun at ininom. Maligam-gam lang naman kaya't ininom niya na agad. Maya, pwede mo ba akong samahan sa labas maya-maya? Opo naman ma'am, pwede po. Saan naman po tayo pupunta? Nagagalak ng tanong ng kasambahay. Dyan lang. Simula kasi nang dumating ako rito, hindi pa ako nakalibot sa buong lugar. Gusto ko sana makita at makalanghap ng sariwang hangin. Opo ma'am, wala pong problema ma'am. Memorize ko naman po yung lupain ng mga Salvador at marami po sila mga tanim na mga prutas. Katunayan nga po ma'am, ay araw ngayon ng pag-aani ng mga mangga. Talaga ba? Punta tayo dun at magdala ka rin ng alamang. Takam na takam siya nang marinig ang mangga, kaya't inubos niya agad ang gatas. Tara na! Nagulat pa si Maya dahil ngayon pala agad sila aalis. Medyo lumalaki na yung tiyan ni Stacy pero kaya pa naman niya maglakad. Isa pa, kailangan daw niya mag-exercise tuwing umaga para hindi siya mahirapan sa oras ng kanyang panganganak. Kaya nga tuwing umaga, naglalakad-lakad siya. Dito po ma'am, mabuti na lamang at maganda yung araw ngayon at hindi maputik ang kanilang nilalakaran. Ilang linggo na rin kasing na araw kaya't ang gandang mamasyal. Isa pa, hindi rin mainit dahil ang dinadaanan nila ay mapunong bahagi. Ang ganda pala dito no? Manghang sambit niya habang nililibot ang paningin sa buong paligid. Kung minsan umiihip ang hangin kaya't napapapikit siya para damhin ang lamig nun. Masarap talagang mamuhay sa probinsya. Bukod kasi sa tahimik, maraming mga prutas na pwede mong pitasin. Sariwa rin yung hangin kagaya ngayon. May mga ibon na nag-aawitan. Walang ugong ng sasakyan kundi mga ibon lamang na nagkakasiyahan. Sir, ingat po kayo. Natigilan siya at napatingin sa itaas ng mangga. Hindi naman kataasan pero napakarami ng bunga. Hitik na hitik at may mga papel pang nakabalot sa bawat bunga na to. May mga 20 rin na mga kalalakihan na siyang tauhan ng mga Salvador dito. Kapit po sir, baka... Ngunit bago pa matapos ang sasabihin ng isa sa mga tauhan ay biglang nahulog ang lalaki. Delter! Sigaw ni Stacy at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang asawa. Nakaalalay naman si Maya at mukhang siya pa yung natatakot sa pagtakbong ginawa ng amo. Ma'am, ingat po kayo. Hindi niya mapigilang sabihin. Delter! Umiiyak siya matapos tumigil sa tabi ng lalaki. Nakapikit ito habang nakahandusay sa ibabaw ng mga sako. Mabuti na lamang at saktong may nakalatag na sako sa hinulugan niya. Kaya hindi napuruhan ang likod na to. Delter kuya, tulungan niyo naman. Bakit kayo nakatunganga lang? Tulungan niyo ho. Pero nakayuko lang ang lahat at hindi na imik na hindi man lang gumagalaw sa kanilang kinaroroonan. Ano ba? Nawalan na nga ng malay yung asawa ko tapos... Shh, huwag ka nang umiyak. Tama na yan at buhay pa naman ako. Napaupong bigla si Delter at agad na nagsalita at dumipa pa ito upang ipakitang ayos lang siya. Niluloko mo ba ako? Habang patuloy na dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Biro lang, hindi naman talaga ako nasaktan dahil hindi ako bumagsak sa lupa. Gusto ko lang sanang makita na nag-aalala ka sa akin. Oo naman, asawa kita, ama ka ng anak natin at bakit hindi? Isa pa, mahal kita, ano ka ba? Ouch! Napangiwi na lamang si Delter nang bigla siyang sampalin ng asawa. Natakot kasi talaga siya tapos biro lang pala yun pero ngumiti rin ito para ipakitang masaya siya na hindi nasaktan ng asawa.
Mahal mo ko? Tanong ng kanyang asawa. Oo naman, bakit ba? Totoong mahal? Oo nga kasi bakit nga? Wala nang ibang lumabas sa labi niya kundi ang mahinang ungol ng bigla siyang siilin ng halik ng asawa. Naghiyawan, sigawan at palakpakan ng lahat. Maging si Maya kinikilig rin na parang teenager. Talagang biro lang yun. Gusto lang kasi talaga niyang malaman kung mahal ba talaga siya ng asawang babae. Hindi pa kasi niya narinig yung salitang mahal kita simula nang sila magkakilala. Kaya't nagplano siya para marinig sa asawa ang mga katagang yun. Huwag mo nang uulitin yun ha. Opo, masakit yung sampal mo eh. Bago niya niyakap ang asawa. Masaya siya na malamang mahal din pala siya ng babaeng ito. At kung siya ang tatanungin, sobrang mahal niya si Stacy. At tungkol naman kay Leslie, nakausap na niya ang babae at hindi rin ito nagpumilit pa dahil sa takot na baka siya ay pakulong. Si Araman ang nakipag-deal sa babae. Binayaran niya para tumigil na. Pinapirma rin upang siguraduhin hindi na manggugulo pa. Kahit hayon, hindi na muling nagparamdam. Takot lang na makasuhan. Sa maikling panahon man, may posibilidad na maging habang buhay kayo. Hindi kasi sa tagal o bilis ng pagkakakilala malalaman kung totoo kanyang mahal. Hindi sa bilis o bagal masusukat kung tatagal ba o hindi ang isang relasyon. Pinagkasundo man o sadya kung kayo tinadhana, wala kayong magagawa kung ang Diyos ang nagtakda.